ka bang reject sa mga loan apps like Bilis, Revi Credit, Tamong Credit? Hindi ka ba pwedeng magka-credit card? Or palagi kang nare-reject sa ibang mga loan app? Baka kailangan mo munang mag-establish ng good credit history. Good news guys, in this video, i-share ko sa inyo ang 5 loan platforms na pwede nyo munang gamitin. Yung mga loan apps na to ay rehistrado. Makikita mo sila sa list of recorded online lending platforms dun sa SEC na website. For starters, madali silang applyan at madali ring ma-approve. Did you know na yung mga loan apps na mababa yung interest, magaganda yung offer, these loan apps usually check your credit history. Dahil yung mga loan apps na to ay accessing entities sa CIC or Credit Information Corporation. So, bakit sila sumisilip doon? Kasi tinitingnan nila kung pwede ka bang pautangin. Kung may record ka na good payer ka, then mas malaki yung chance na ma-approve ka sa mga loan apps tulad ni Bilis, Revi Credit, or sa mga credit card. So, paano naman kung wala ka pang naging record or wala ka namang utang before? Ito naman, baka siguro kailangan mo pang mag-establish ng record. Yung on-time ka magbayad. Like I said in the intro, may mga loan apps na pwede mong applyan para magkaroon ka ng ganitong record. Yung madali ka rin ma-approve. So guys, word of advice, kahit na legit, dapat pinag-aaralan mo pa rin yung loan apps na to at dapat careful ka rin palagi. Yung goal natin sa paggamit ng loan apps na to is magkaroon ng magandang credit history para eventually pasado tayo sa mga Bilis, sa mga S-loan, S-Pay Later, G-loan, and credit card at personal loans na ino-offer ng mga bangko. First on the list is Tala, guys. Maaring utangan ng up to 25,000 pesos kung repeat borrower ka na. Kasi syempre, pag bago ka pa sa platform, mag-expect ka na 1,000, 2,000, 3,500. The Tala app can be downloaded sa Google Play Store or sa App Store. And you can be approved in as fast as 1 minute. Kailangan lang, of course, na meron kang valid ID, SSS, UMID, Voters ID, Passport, Postal ID, National ID, pwede kang mag-apply dito. What you can expect from Tala are, expect ka na magsisimula ka sa pinakamababang pwede niyang i-offer, like 1,000 pesos. Pero tataas din yan eventually kung maganda yung record mo dito. Also, payable siya up to 61 days. O, diba? Maganda kasi hindi to pa 7 days lang. Processing fee niya is 3.99 depending on the borrowed amount. And daily po yung interest niya, like 0.43 or 0.5 per day. Therefore, yung kanyang monthly effective interest rate is around 15%. Reasonable na rin, di ba? Kung sakaling malate ka dito kay Tala, meron siyang one-time na penalty. So, hindi siya tulad ng ibang loan apps na kung daily pumapatak yung penalty mo. Pwede kang makiusap sa kay Tala kung sakaling malate or alanganin. Huwag kang palit. Kasi yung goal natin is mag-establish ng good credit record, di ba? Mapunta tayo doon sa mas magandang mga loan app. Yung video na to, since list lang siya, please be sure to check my video about Tala. The link is in the description box below. Now, let's move on to the second Ola on my list. And that is OneHand. Well, OneHand, I'm being fair with you here kasi nagbago ka ha. OneHand naman is under sa kay WeFund Lending at madadownload po siya sa Google Play as well as sa iOS. I'm not a fan of OneHand because of what it was before. Somehow okay na rin siya kung wala ka pang record, kung clean slate ka pa, madali kang ma-approve dito kay OneHand. Remember that this loan app is both a submitting and an accessing entity dun sa CIC. Despite the fact na medyo walang hiya din siya, no? Kasi pinatanggal siya ni NPC dati because of a number of issues. At kasalanan niya na natanggal siya sa Google Play Store. Kaya nahirapan ako guys sa pagbayad, na late ako. Pero walang hiya siya ha. The nerve na i-report ako sa CIC. Muntik pa akong mapahamak sa mga loan apps na mas deserve na alagaan. But to be fair, kung first timer ka, I think okay siya sa inyo. Hindi masyadong pakialamera si OneHand ngayon sa cellphone nyo. So, yung mga valid IDs na tanggap niya are UMID, Passport, SSS, PRC. Ito yung mga recommended IDs niya. Pero kung wala kang ganon, pwede ka rin mag-submit ng driver's license, voters, postal, ID, TIN, pag-ibig, and national ID. Pero mas malaki yung chance na ma-approve ka kung yung first na mga batch ng IDs yung meron ka. Nasa 15% yung kanyang interest per month. But depende yan sa user at depende yan sa term na pinili mo. Remember na si OneHand ay nag-offer ng installment up to 3
months. So, the maximum loanable amount is 25,000 pesos. But if baguhan ka, expect ka syempre na nasa 1,000, 3,500, mga ganon. Pero buo mo siyang matatanggap. Huwag kang palit dito kay One Hand because as I have previously experienced, nagsusumbong po siya sa CIC. Okay si One Hand kung baguhan ka pa at alagaan mo si One Hand until ma-approve ka sa mga much better na mga loan apps. Pag nagka-bill-is ka, mag-goodbye ka na dito kay One Hand. Now, let's move on to the third OLA on my list. Ito, super careful ka dito ha. And this OLA is Peso Ready. Isa pa tong OLA na kung nagkaroon ka na ng mas magandang OLA, may access ka na sa mas magandang mga utangan, kalimutan mo na to. For now, na-reject ka pa sa bill-is at sa mga credit card at sa mga ibang mga installment loan, pwede ka muna dito kay Peso Ready. Basta naiintindihan mo kung anong mga nangyayari dito. New users can borrow a minimum of 1,000 pesos. Pwede maging 7,000 pesos yung first loan mo if maswerte ka at okay para sa system nila yung mga information na pinovide mo. Repeat borrowers naman can loan up to 20,000 pesos. Yung first loan ay may transfer fee po na 45 pesos. Pero yung succeeding loans ay buo mo nang matatanggap. You can either apply dun sa website nila kung ayaw mong i-download yung app or pwede mo ring i-download yung app. Kung meron kang any of the following IDs, TIN, passport, PRC, UMID, SSS, and driver's license, pwede ka dito mag-apply kay Peso Ready. You can also receive your loan via e-wallet or bank. But like I always say, e-wallet na lang guys, wag na yung bank as much as possible. Para iwas fraud, wag mong i-log in yung Peso Ready mo account sa ibang device or ibang cellphone. Mahirap na kung may ibang maka-access. Kasi remember, pa-pin-pin lang to. Tiyagaan mo muna yung fact na meron siyang additional service mga best na kasing mahal ng finance charge niya na depende sa system pa kung pwede mong tanggalin o hindi. Pwede mo mang tanggalin ay baka kailangan mong maghintay ng 7 days. It's worth noting kasi sipag yung mga agents nila. May iba siyang agents na medyo rude ha. I hope nagbago na sila kasi nung dating ginagamit ko pa si Peso Ready, naku, basta 7 days before your due date, tawag na sila ng tawag. Guys, hindi mo masagot yung tawag nila, buong araw kanilang tawagan. Parang masisira yung cellphone mo sa kakatawag nila. Kung repeat borrower ka, yung mga terms na pwede mo pagpilian is 7, 14, and 30 days lang. Huwag kang mag-extend or prolong dahil malulugi ka sa fees or interest. Kung yung goal mo naman is pagpapaangat ng credit score or pang-pogi points sa iyong credit history, pagtsagaan mo na lang muna tong si Peso Ready dahil madali ka naman ma-approve dito. At nakita ko to sa credit report ko, kaya guys, huwag kayong palate dito. Dapat bayad kayo on time. Kapit lang friend. Pero once nagkaroon ka na ng access sa mas magagandang mga loan apps, kalimutan mo na tong si Peso Ready. Suggestion ko lang yan ha. Nasa inyo yan. Let's move on to the fourth OLA. Ito dapat super careful ka ha. OLA na to ay si Cash Express. Isa pa to na dapat i-reserve mo lang kung super emergency or kung gusto mo lang magkaroon ng record na naging good payer ka. Dapat bayaran mo rin to in 7 or 14 days at huwag kang extend dahil hindi to installment. Napakamahal ng daily interest niya. Huwag kang maniwala dun sa mga vloggers na nagsasabing installment to at it's okay to just pay the interest because it's not okay. Imagine yung interest is 1.99 or 2% per day. Nakakapanghinayang kasi registered pa naman siya sa SEC at nagre-report to si Cash Express sa CIC pero grabe yung tubo niya ha, almost 2%. Kung sakali mang ginamit mo siya, I suggest na bayaran mo to 7 days, especially if you just want to take advantage of the first loan that is 0% interest. Pang-record lang na good payer ka. Yung mga valid IDs na tanggap niya are UMID, passport, national ID, driver's license, postal ID, or PRC. Wala kang dapat i-download dito sa website ka lang mag-apply. Kung approve ka, buo mo siyang matatanggap. Pwedeng matanggap sa bank or e-wallet, but magandang e-wallet na lang yung bigay niyo, friend. So, 0% on your first loan, kaya okay na rin siya. Basta bayaran nyo lang in 7 days, mga guys. Ulitin ko, yung pag-e-extend, it is not okay. Let's move on. So, number 5 is Digido. Love it or hate Digido, matagal na to.
And yung interest ko kay Digido, dati 2.1%. Ngayon ay naging 1.6% na lang. And yung kay Digido kasi pag maaga kang nagbabayad, yun lang yung number of days yung babayaran mong interest. Di tulad ni Peso Ready na kahit na maaga ka magbayad, babayaran mo pa rin yung katumbas ng 30 days na interest. So maximum mo mautang dito kay Digido is 25,000 pesos. And depending on the information that you provided and pag-assess ni system sa'yo, pwede ka makautang ng up to 10,000 pesos, 0% interest kahit na first timer ka. But of course, kung bago ka pa sa platform na to, huwag kang mag-expect na pwede ka mag 30 days, 7 or 14 days. Mautang to. So hindi siya buo matatanggap, pero maliit lang yung kanyang processing fee. Pag nag-extend ka kay Digido, which I suggest that you don't, babayaran mo yung interest para ma-move yung due date mo. At hindi siya mababawas sa principal unless you pay more than the minimum amount that it's asking for. Kaya guys, I recommend na bayaran nyo siya upon due date at huwag kayong mag-extend. Otherwise, mabubutas yung bulsa nyo sa kaka-extend. On the bright side, rehistrado po si Digido at nagre-report din siya sa CIC. So kung good payer ka, then may patutunguhan yung effort mo. Kung meron kang IDs like driver's license, passport, UMID, SSS, TIN, national ID, pwede kang mag-download nito sa Google Play Store or mag-apply sa kanilang website. And I think tinanggal yata nila yung e-wallet on the latest update. Pero in my experience, matagal na akong kay Digido. So far, naging safe naman yung aking bank info sa kanila. At wala nang kailangan tumawag sa'yo bago ka ma-approve. Pagkatapos mo mag-fill out ng form, submit ng ID at selfie, an hour or less, matatanggap mo na yung pera kung approve ka. Madali rin mag-repeat loan dito kay Digido. Dahil mahal ang interest nito, reserve mo na lang siya or kung super emergency talaga. Unfortunately, si Digido ngayon ay humihingi ng SSS info nyo. Pwede mo siyang skip, but I have heard mas malaki yung chance na ma-approve pag binigay mo yung SSS info mo. There you have it guys. 5 loan apps na pwede nyo gamitin until maging qualified kayo sa mas magandang mga loan apps. So gamitin nyo lang to parang gateway lang guys. Pang pogi point sa credit history nyo. Kaya nga huwag kayong palit o huwag nyong i-farm kasi yung goal naman dito is pagpapaangat ng credit score, diba? Until such time na pwede ka nang lumapit ng BillEase, Revi Credit, S-Loan ni Shopee, pwede ka na mag-credit card or mag-personal loan dahil mataas na yung credit score mo. At if you wanna see a dedicated video for each of those loan apps na na-mention ko sa vlog na to, please go to the description box for the links. Wala po akong referral links guys because di ko naman po sila nire-recommend. Intention ko is to help you understand these loan apps and give your right expectations about these loan apps. I leave it to you to decide kung okay siya o hindi. So if reject kayo sa ibang mga loan apps, huwag kayo guys mawalan ng pag-asa. Istiis ka muna guys sa medyo mataas na interest, loan terms na 60 days lang or 30 days lang or 3 months lang until such time na maganda na yung credit history mo. And by then, maaari ka na mag-try na mag-apply sa mga BillEase, sa mga Salmon Credit or baka magkaroon ka na ng Maya Credit. I'm not saying guys na pag nag-apply ka sa mga loan apps dito after a few loan cycles is tumaas na yung credit score mo. Again, it's a process and you need to trust the process. Dapat patient ka talaga sa mga ganito. It took me years para karoon ng credit card. Kaya guys, kahit na it's gonna take you 2 or 3 years, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kaya mo yan, kapit lang friend. This is not a hard and fast rule na ito talaga yung gawin mo. It's up to the financial institution to evaluate kung karapat-dapat kanilang pautangin o hindi. At least, it's not gonna hurt. I-try mo and you're probably gonna thank me later. So ano ba yung mga oras na ginamit nyo bago kayo naging qualified sa mga better loan platforms? Let me know in the comments section below. That's all for today. I'll see you on my next vlog. Bye!